Sa bayan ng Nasugbu, Batangas, may isang lugar na matagal nang pinag-uusapan. Isa itong madilim na tunnel na matatagpuan sa kabaan ng Kabyang Highway. Isang lugar na ipinagmamalaki ng ilan dahil sa mga tanawin at mga kalsadang patungo sa mga makasaysayang destinasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagandahan ng paligid, may isang lihim na nagtatago sa mga madilim na sulok ng Kabyang Tunnel. Isang lihim na nagtatago sa dilim at pinapalakas ng mga kwentong kababalaghan. Noong unang mga taon ng 1990s, isang serye ng mga kakaibang pangyayari ang nagsimula ng mangyari sa tunnel na ito. Ayon sa mga unang saksi, mga motorista na dumadaan sa madilim na lugar na yon, isang malamig na pakiramdam ang sumasakop sa kanila habang papasok sila sa tunnel. Minsan may mga naririnig silang kakaibang tunog, ang kaluskos ng mga bagay, ang tunog ng yapak na hindi naman nila nakikita. Ibinabaling nila ang kanilang mga mata sa rear view mirror. At doon minsan may mga bumabanggit sa isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Isang motorista ang nagsabi, "Isang gabi papuntang Batangas ako. Dadaan ako sa Kabyang Tunnel. Nang pumasok ko sa madilim na tunnel, nakita ko yung babae sa gilid ng kalsada. Inisip ko na baka may nangyaring aksidente o naghahanap ng saklolo. Pero nang tumingin ako sa rearview mirror, wala na siya. Bigla na lang nag-appear sa likod ng kotse ko. As if she was follow me. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta ang alam ko, hindi ko na muling naranasan ang mga yun." Ang kwentong ito ay naging simula ng isang mas malupit na serye ng kababalagan na hindi kayang ipaliwanag ng agham o ng mga eksperto. Isang gabi, ang isang magkaibigan na sina Marco at Alan ay dumaan sa tunnel habang naglalakbay patungo sa Nasugbu. Nang makapunta sila sa gitna ng tunnel, napansin nila ang isang babaeng nakatayo sa kalsada. Inisip nila na baka may nangyaring aksidente o may taong nangangailangan ng tulong. Pinili nilang huminto at lumapit sa babae, ngunit nang makalapit sila, bigla na lang itong nawala. Habang naglalakbay sila pauwi, ang kanilang mga mata ay nagsimulang maglaro. Bigla nilang nalamang may mga anino na nagmamasid sa kanilang paligid, mga mata na naglalabas ng matinding puot. Ang kanilang mga isip ay napuno ng takot at kaba. At sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng mga kakaibang pangarap at hallucinations. Sabi ni Margo, "Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Alan. Gabi-gabi na lang kami tinatakot ng mga kababalagan sa tunnel na yun. May mga bagay kami naririnig sa hating gabi at may mga sumasakay na kaluluwa sa aming kotse kahit na wala silang katawan. Hindi ko na alam kung anong klaseng dilim yun." Ang kwento ni na Marco at Alan ay kumalat sa buong bayan. Ang mga residente, mga motorista at mga lokal na naninirahan sa paligid ng Kabyang Tunnel ay nagsimulang mag-ulat ng mga karanasan nilang hindi maipaliwanag. At ang pinakamalaga, isang babaeng nagsisilbing gabay sa madilim na mundo ng tunnel. Kaya nagpatuloy ang kwento ng Kabyang Tunnel, isang kwento ng mga nawawalang kaluluwa, ng mga kwento ng kababalaghan, ng isang matinding puwersa na nagtatago sa dilim. Isang kwento na nagsimula ngunit hanggang ngayon walang katapusan. Pagkatapos ng nangyari kay Marco at sa kanyang tropa, kumalat ang balita. Maraming motorista ang nagsimulang mag-post sa social media. May mga larawan ng babae sa likod ng kotse, may mga naririnig na iyak at ilan hindi na raw muling nakalabas ng tunnel nang hindi nagkakasakit o nagkakaroon ng bangungot. Pero may isa pang biktima ng Kabyang Tunnel, si Angela. Isang gabi dumaan si Angela sa tunnel mag-isa. Papunta siya sa Nasugbu galing sa night shift. Habang papasok sa tunnel, napansin niya ang babae sa gilid ng kalsada, nakaputi, nakatayo, nakayoko. Hindi niya ito pinansin, akala niya guni-guni lang. Pero nang tumingin siya sa side mirror, nasa likod na siya ng kotse. Sabi ni Angela, "Wala kang kasama, wala kang isinakay." Sinabi niya ito sa sarili paulit-ulit. Pero nang muli siyang tumingin sa rearview mirror, ngumiti ang babae. Isang ngiting punong-puno ng buot, puno ng kadiliman ang mga mata nito. At tila alam nito ang lahat ng kasalanang pilit niyang kinakalimutan. Sumigaw si Angela, bigla siyang nawalan ng kontrol sa manobela. Sumalpok ang kotse sa gilid ng tunnel. Wala siyang sugat, pero mula noon, gabi-gabi na raw bumalik ang babae sa panaginip niya. Sa huling ulat, inilipat na raw siya sa mental facility. Walang nakakaalam kung sino ang babae, ngunit may mga nagsasabing siya raw ay isang dating nobya na iniwang mag-isa sa altar at tumalon sa bangin malapit sa tunnel. Mula noon, hindi na siya matahimik at bawat dumadaan ay sinusubok ng kanyang galit. Ang kwento ni Angela ay isang babala sa mga dumadaan sa tunnel. May mga nagsasabing hindi lang ang babae ang nagmamasid.
may mga kasunod pa raw na nilalang na sumusubok lumabas mula sa kadiliman. Hanggang ngayon patuloy ang mga kwento ng mga sumasabay sa paglalakbay ng mga motorista sa madilim na tunnel na ito. Ang sabi pa ng isang motorista, yung Cabian Tunnel, hindi ko alam kung anong nangyayari dun. Minsan parang may humahawak sa manobela ko. May sumasama sa akin. Yung tunog ng yapak na parang may sumusunod sa likod ng kotse ko. Pero wala naman ako nakikitang tao. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggal yung takot. Ang Cabian Tunnel ay patuloy na nakatago sa dilim at habang ang mga saksi ng kababalagan ay nagkikwento. Ang tanong ay sino nga ba ang tunay na naroroon? At paano mo nalaman kung ikaw ay isa sa mga susunod na biktima ng multong hindi matanggap ang kanyang pagkamatay? Habang tumatagal, patuloy na dumadami ang mga naglalabasang kwento tungkol sa Cabian Tunnel. Tinutok na ng mga eksperto ang kanilang pansin sa mga ulat ng kababalaghan. Ang tunnel na ito na matagal nang tinaguri ang pinagmumulan ng mga masamang pangyayari ay tila may pinagmumulan ng puot na hindi natitinag ng panahon. Isa sa mga nakakalulang kwento ay ang nangyari kay Roy, isang truck driver na matagal nang pabalik-balik sa nasabing lugar. Isang gabi, naglalakbay siya patungong Nasugbo kasama ang kanyang mga kargamento nang maramdaman niyang may kakaibang presensya sa loob ng kanyang truck. Ang hangin ay naging malamig at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangati na parang may mga nanunood sa kanya. Habang papasok siya sa tunnel, napansin niyang parang may anino na gumagalaw sa paligid. Mabilis at mahirap sundan ng mata. Natignan niya ang kanyang side mirror. Nakita niyang may isang babae na nakasunod sa kanyang truck. Ang mahahabang buhok ay naglalakbay sa hangin at ang damit nitong puti ay mistulang napakabigat. Hindi umaabot sa lupa na parang nakalutang. At ang sabi ni Roy, Hindi ko kayang huminto. Paano to? Hindi na napansin ni Roy ang patuloy na pagpapabilis ng takbo ng kanyang truck. Nang tumaas ang kanyang ulo, isang kalmadong boses ang dumating sa kanyang tainga, tila umihiling ng tulong. Tulong, ikaw na lang ang makakakita sa akin. Bago siya nakakilos, naisip niyang wala na siyang kakayahang uminto. Ang tunnel ay tila walang katapusan at ang mga ilaw ng kanyang truck ay nagsimulang mag-flicker. Daan-daan niyang napansin na habang ang babae ay patuloy na sumusunod sa kanya, ang tunnel ay hindi na ang original na Cabian na siya ay nakapasok. Ang mga ilaw naglalabo na, pati mga kalsada parang natutunaw. Tinutok ni Roy ang kanyang cellphone flashlight sa madilim na bahagi ng tunnel, ngunit wala siyang nakita. Ang boses ay patuloy na naririnig, tumitindi habang siya ay naglalakad. Umabot ang tunog sa kanyang mga tenga. Nagmadali siyang umalis sa tunnel, ngunit pagkatapos ng ilang linggong pagkawala ng connection sa telepono at mga kakilala, nagdesisyon siyang i-report ang kanyang karanasan. Natuklasan nila sa huling ilang linggo, ang Cabian Tunnel ay naging saksi sa mga kwento ng mga nawawalan tao, mga driver, mga naglalakad at mga naglalakbay. Bawat gabi may bagong ulat ng mga hindi maipaliwanag na insidente. Ang mga motorista tulad ni Roy ay nagsimulang magtaka, nagtanong at naghanap ng mga sagot sa matagal nang hinahanap ng misteryo ng Cabian Tunnel. May mga nagsasabi na ang multo ay hindi lang isang babae. Marami raw ang mga kaluluwang naipit sa tunnel na iyon at bawat isa ay naghahanap ng katarungan sa mga hindi pagkakasunduan ng buhay at kamatayan. Sabi ng isa pang motorista, pati yung mga kabataan na dumadaan dyan, hindi nila alam na kung may kasunod na sila. Yung tunnel na yon may ibang mundo. May mga nawawala raw sa tunnel na hindi na naririnig ang pangalan. Kailangan nating maging maingat, hindi lang tayo ang tao sa daan. Hanggang ngayon ang Cabian Tunnel ay patuloy na naglalaman ng mga kwento ng takot at puot. At ang tanong ay, may katapusan nga ba ang kwento ng kababalagan sa tunnel na ito? O tuloy-tuloy na bang hihimukin ng mga espiritu ang mga dumadaan upang sila'y makasama sa kadiliman? Huwag mong kalimutan, ang Cabian Tunnel ay hindi lang isang madilim na kalsada. Ito rin ay isang daan patungo sa mga kaluluwang naghahanap ng kanilang uling pahinga. Isang linggo matapos mangyari kay Roy ang hindi malilimutang karanasan sa Cabian Tunnel, nagsimulang mag-viral ang kwento ng kababalaghan mula sa mga nakaraang biktima. Habang ang iba ay nagsasabi ng kanilang karanasan ng takot at pagkaabandonado, may hindi pa nakikita ng publiko na sumubok magtago sa dilim ng tunnel, si Leo. Si Leo ay isang truck driver at sa mga oras ng dilim ay gumagawa siya ng kanyang ruta sa mga hindi matao at madilim na daan. Nang dumaan siya sa Cabian Tunnel, isang gabi ng malamlam na buwan, napansin niyang may kakaibang pakiramdam na naglalakbay sa kanya. Ang pakiramdam ng hindi ka nag-iisa.
Ang mga ilaw ng kanyang truck ay nag-flicker at sa isang kisap mata, ang tunnel ay tila nagbago. Mula sa kalsadang pamilyar, naging isang lugar ng matinding dilim na parang sinasakal siya. Nang huminto siya sa loob ng tunnel, hindi na siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay parang nangangalay at ang hangin ay nagiging mas malamig. Ang sabi ni Leo, Hindi ako pwede mag-stay dito. Hindi pwede. Ano ba to? dahil sa takot, nagdesisyon siyang umalis agad. Ngunit habang tinatangkang umandar ang kanyang truck, hindi ito gumalaw. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita ang isang pamilyar na itsura, ang babae. Ang babaeng nakaputi na kanina pa sumusunod sa kanya. Pero ngayon hindi na ito katulad ng dati. Ang kanyang buhok ay naglalabo at parang lumulutang sa hangin. Ang mga mata niya ay tila walang buhay at ang katawan nito ay nagmistulang madilim, tumatagos sa gabi. Anong klaseng halimaw ka? Subalit bago pa man siya makaalis, ang babae ay nagsimulang lumapit, ngunit hindi siya dahan-dahan. Habang lumalapit siya, ang katawan ng babae ay tila nagbago. Ang mga kamay nito ay nagiging mga matang baluktot, mga pangil na parang hindi buo. Ang mukha ng babae ay parang gumuho at ang mga mata nito ay sumabog sa dilim. Sa bawat galaw ng babae, parang ang hangin ay lumalakas at ang tunnel ay nagsimulang magbago. Hindi na siya ang dating caveang tunnel. Ang mga pader ay parang nanginginig sa dilim at ang bawat hakbang ni Leo ay naririnig ng malakas na kaluskos sa buong tunnel. Sinubukan niyang magmaneho, ngunit hindi na makagalaw ang makina at sa kabila ng lahat, ang babae ay nanatiling sumunod sa kanya at ang hininga nito ay umabot na sa kanyang tenga. Hindi ka makakalabas. Hindi ka makakalabas. Sa sobrang takot, nawalan si Leo ng lakas. Hindi na niya kayang galawin ang manobela. Patuloy na naririnig ang isang boses sa kanyang isipan, isang boses na nagsasabi sa kanya na wala ng takas, na siya ay tadhana ng multo ng tunnel. At sa isang pag-ikot ng ulo ng babae, lahat ng ilaw ng truck ay nag-flicker. Bumangon sa dilim ang isang anino, isang kahindik-hindik na figura na napakabigat na parabang ang buong tunnel ay nababalot ng isang malupit na puwersa. Lumingon si Leo at nakita niyang isang hugis na hindi buo. Isang kaluluwa na naglalakbay sa dilim ng tunnel na tila umaabot sa kanyang katawan. Hindi ko na kaya. Sumigaw siya at sa huling sandali, ang truck ay nagkaroon ng kuryente. Ang makina ay umandar ng bigla. Ngunit sa pagbalik ni Leo sa kanyang katinuan, napansin niyang hindi na siya mag-isa. Ang babae sa likod ng truck ay umalis na, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa kanyang mata, nakita niya ang mga mata ng ibang mga kaluluwa na naglalakbay sa tunnel. Ang mga nilalang na patuloy na umihingi ng katarungan, karamihan sa kanila ay ang mga hindi nakaligtas sa mga madilim na gabi ng tunnel. Nang makalabas si Leo, pinilit niyang magpatuloy. Ngunit ang kabigatan ng kanyang dibdib ay hindi nawawala. Tila ang tunnel ay isang portal, isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ng mga hindi makatawid ay natigil. At bago siya huminto, naramdaman niyang ang lahat ng kaluluwa ng mga biktima sa tunnel ay sumama na sa kanya. Dahil ang caveang tunnel ay hindi lang ordinaryong daan, kundi isang lugar na walang makakalabas ng buhay. Wala nang takas. Kami ay naipit. Mula sa gabing iyon, hindi na si Leo muling nakabalik sa caveang tunnel. Ngunit ang kanyang kwento, tulad ng iba, ay nagpapatuloy sa mga motorista na dumadaan sa madilim na daan na hindi na muling titingin sa likod ng kanilang mga salamin. Dahil sa bawat gabi, ang mga kaluluwang naipit ay patuloy na naghahanap ng kanilang katarungan. At ang caveang tunnel, isang daan na hindi natatapos, ay patuloy na nag-uugnay sa mga naghahanap ng katapusan, sa mga hindi makakalabas. Habang lumilipas ang mga taon, ang caveang tunnel ay naging isang alamat na patuloy na tinatalakay sa mga kanto ng bayan. Ngunit isang gabi, may isang tao na nagpasya na muling dumaan sa tunnel, si Marlon, isang sikat na vlogger na nag-specialize sa mga creepy adventures. Ang alam niya, may mga kwento tungkol sa caveang tunnel, ngunit tulad ng marami, iniisip niyang isang urban legend lang ito. Dumating siya sa tunnel na may dalang kamera, handang itala ang lahat ng mangyayari. Pinili niyang dumaan mag-isa upang makuha ang raw na footage. Isang ideya na masasabing siya na ang magiging susunod na biktima. Ang sabi ni Marlon habang nagsasalita sa kamera, Kung may nangyari kakaiba sa tunnel na ito, itataya ko ang lahat para makita natin kung totoo nga. Kaya samahan niyo ako. Bukas ang mga mata ko at tiyak ay mapapalabas tayong magandang content.
Habang naglalakbay siya sa madilim na daan, naramdaman niyang may kakaibang presensya, isang hindi nakikitang pwersa na parang may sumusunod sa kanya. Pero iniisip niyang normal lang ito. Nang dumaan siya sa mga liko-likong kalsada ng tunnel, biglang pumutok ang ilaw ng kanyang kamera, nag-flicker at naputol. Nagulat siya at nagbadaling ayusin ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkaabala, ang tunnel ay tila nagdilim ng mas matindi. Nagsimulang magtumbling ang mga ilaw ng kanyang flashlight at ang malalakas na tunog ng hangin ay nagbigay ng pakiramdam na may ibang naroroon at hindi ito masaya sa kanyang presensya. Anong nangyayari sa tunnel na ito? Hindi ko to na-expect. Biglang may narinig siyang mga yapak mula sa dilim, malakas at mabilis. Parang may sumusunod sa kanya. Mabilis niya tinignan ang paligid, ngunit walang tao. Ang kanyang ilaw ay naglaho sa dilim. Nang muling magliwanag ang ilaw, nakita niya sa malayo ang isang pamilyar na imahe, ang babaeng nakaputi. Nakatayo sa gitna ng tunnel, ang buhok ay umahaplos sa hangin at ang mga mata ay puno ng galit at puot. Bakit ka pa nandito? Wala nang takas. Si Marlon ay napaatras, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa kanyang pagkabigla, ang babaeng iyon ay nagsimulang maglakad papalapit sa kanya. Habang tumatakbo siya, nadarama niyang may malupit na pwersa na umahawak sa kanyang katawan. Ang kanyang mga pa ay tila napakabigat at parang hindi na siya makagalaw. Ang kanyang kamera ay muling nag-flicker at sa isang kisap mata, ang babaeng nakaputi ay lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay tila sumisigaw ng sakit at galit. At bago pa siya makagalaw, isang malamig na hangin ang dumaan. Nagdala ng kakaibang amoy ng kabundukan at pagkabigo. Bago siya nakalabas ng tunnel, narinig niyang muli ang boses ng babae. Hindi ka makakalabas. Isang malakas na tunog ng pagsabog ng kanyang kamera ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Biglang tumigil ang lahat at sa isang iglap, ang tunnel ay muling naging tahimik, ngunit ang presensya ng babae ay hindi pa rin nawawala. Si Marlon ay mabilis na nakalabas at nang makarating siya sa isang maliwanag na lugar, napansin niya ang kamera ay nag-record ng isang bagay na hindi nakita ng kanyang mga mata, isang anino na sumusunod sa kanya. At ang sabi ni Marlon dito, kung iniisip nyo na ito isang prank o urban legend, well, hindi. Naniniwala akong may sumpa ang tunnel na ito. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ngunit ngayon, wala nang takas at hindi na ako babalik. Ang Cavyang Tunnel ay nananatiling isang misteryo at bawat dumadaan ng motorista ay muling nagiging saksi sa madilim na kwento ng nakaraan. Ang mga kaluluwang naglalakbay sa dilim, naghahanap ng katarungan. Marami pa rin ang nawawala at ang Cavyang Tunnel ay patuloy na nagtatago sa mga sikreto. Kung natatakot ka rin sa mga kwentong ito, mag-ingat ka kapag dumaan ka sa Cavyang Tunnel, isang lugar na puno ng misteryo, kababalagan at kaluluwa na hindi makakalimutan ang mga pighati. Kung nais mong pang marinig ang mga ganitong klase ng kwento at mga karanasang hindi maipaliwanag, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong episode ng Takip Silim Files. Nasa ilalim ng bawat dilim may kwento, may mga kaluluwang naghahanap ng katarungan.